Sa bayan ng Jordan Guimaras, kilala ang isang palengke na laging puno ng tao tuwing madaling araw. Doon nagtitipon ang mga mamimili, nag-aagawan sa murang isda, karne, at prutas. Ngunit may isang kanto ng palengke na halos walang lumalapit, ang lumang pwesto ng karne na pag-aari ni Mang Ernesto, isang matedero na tahimik, ngunit kilala sa kakaibang asal. Matagal nang usap-usapan na ang karne na ibinebenta ni Mang Ernesto ay masyadong sariwa, masyadong mapula, at kakaiba ang amoy, tila ba hindi galing sa baboy o baka. May mga nagsasabing galing daw iyon sa mga hayop na ligaw, pero may ilan ding nagbubulong na baka hindi hayop ang kanyang kinakatay, kundi tao. Isang madaling araw, pumunta si Aling Marta, isang tindera ng isda, sa palengke. Napansin niyang wala ang kapitbahay nilang si Boyet, isang kargador na laging maaga kung dumating. Nang tanungin niya si Mang Ernesto kung nakita niya ito, ngumiti lang ang matedero, sabay sabing, "Mas mahigit, wala akong nakita, Aling Marta. Pero kung gusto mo ng masarap na ulam, heto o, sariwang karne." Napatingin si Aling Marta. Ang karne ay mapula, makinis, at may kakaibang hugis, parang laman ng hita ng tao. Kinilabutan siya at dali-daling umalis. Sa sumunod na linggo, sunod-sunod na nawala ang ilang mga kargador at tinderong gising sa 10 oras ng gabi. Lagi silang huling nakikitang dumadaan sa kanto ng matedero bago tuluyang naglalaho. Lalong lumakas ang bulong-bulungan, aswang si Mang Ernesto. May ilan ding nakaririnig ng mga sigaw mula sa kanyang pwesto tuwing hating gabi. Ngunit pagsilip nila, wala silang nakikita kundi nakasabit na mga bagong katay na karne. Isang gabi, naglakas loob si Tomas, isang batang tindero ng gulay, na sundan si Mang Ernesto. Dala niya ang kanyang itak at isang maliit na lampara. Sa dilim ng palengke, nakita niyang pumasok ang matedero sa kanyang pwesto, bitbit ang isang lalaking nakagapos. Doon niya nasaksihan ang nakakapangilabot na tanawin, humaba ang dila ni Mang Ernesto, kumislap ang kanyang mga mata, at nagiba ang hugis ng kanyang katawan. Para siyang hayop na nagiging tao at tao na nagiging hayop. Sa isang iglap, sinaksak niya ng matalim na kutsilyo ang lalaki at kinain ang atay nito habang mainit pa. Ang dugo ay damaloy sa sahig, at ang ngisi ng matedero ay puno ng halimaw na kaligayahan. Halos mabatiwan ni Tomas ang lampara sa sobrang takot. Ngunit aksidente itong nahulog, kaya't natunton siya ng aswang. Mabilis siyang tumakbo, ngunit nadinig niya ang boses ng matedero na umaalingaw-ngaw. "Mas mahigit, hindi ka na makakatakas, Tomas, ikaw ang susunod kong putahe." Kinabukasan, natagpo ang duguan ang mga gulay at prutas sa palengke, tila ba may isang taong kinaladkad sa gitna ng gabi. Wala na si Tomas, at ang pwesto ng matedero ay sarado. Ngunit nakasabit pa rin doon ang mga karne, mapupula, bago, at amoy tao. Hanggang ngayon, sinasabing tuwing madaling araw, bago sumikat ang araw, may naririnig na kalabog at ungol mula sa lumang pwesto ni Mang Ernesto. At kung maswerte kang maliga doon, maaari kang makakita ng mga matang nagmamasid sa dilim, naghihintay ng bagong biktima. Kaya't kung sakaling mapadpad ka sa palengke ng Guimaras at may inalok sa iyong karne na sobrang sariwa, mag-isip kang mabuti, baka ang kinakain mo ay hindi baboy, kundi kaluluwa ng taong nawala kagabi.